Tagal nating hindi nagkita-kita dito sa YouTube Ngayon wala si Reader kasi pinauna ko na siya doon sa venue. Merong motor show ngayon nagaganapin sa Norsagaray, Bulacan at gusto ko pumunta doon ng nakamotor. Kaya naman yung driver ko at saka yung pahinante niya, sinakay na nila sa L300 at ayun, on the way na sila doon. Ngayon ang gagamitin ko is ZH2, sana hindi lobat. Dapat Z1 gagamitin ko kaya lang flat. Hanggang ngayon hindi ko pa siya napapagawa kasi kauwi ko lang 2 days ago from Thailand. Then ito yung dala ko from Thailand kasi yan lang ang kaya kong i-hand carry. Ngayon nga pala meron tayong bagong motor dito na Yamaha Sniper 155R ABS. Gusto ko sana siyang gamitin ngayon kaya lang hindi ko pa nagawa yung kanyang plate number Ayan wala siyang nakalagay na plate number. Gusto nyo ba soon i-vlog ko ito dito sa YouTube? Bagay motor din naman to Hindi nasanay kasi kayo puro big bike yung na-upload ko sa YouTube Okay, ngayon ipapark ko to sa pwesto ni Reader. Ayun naka-plastic pa Hindi ko pa to na-ride kasi nung binili ko to sinakay namin sa L300. Tapos ito yung Raider ni Alfred Watermax. So ako yung in charge para i-set up to. This week ayusin ko na to para makasali na siya sa motor show. Okay, ZH2 Gaming. Sana hindi lobat. Ang problema kapag marami kang motor, bukod sa rehistro is itong baterya. Naglolobat kapag matagal hindi nagagamit. So subukan ko niyan. Sana mag-start. Sa Thailand kasi 5 days din ako doon. Let's see. Yun. Umandar. Saya ko. Alam ko na miss nyo to At ako rin naman, almost 1 week akong hindi nagmotor dahil mainit ngayon sa Pilipinas at maging sa Thailand Pagsuot ko ng helmet, halos hindi ako makahinga. Hindi na ako sanay. Doon sa Thailand, dapat magre-rent kami ng motor. And panigurado may free hiram na helmet naman doon. Kaya lang, naubusan ng time. Sarap sanang mamasyal, Lalo na yung kalsada doon, napakaganda. Baliktad nga lang. Makikita mo talaga sa isang bansa na mayaman siya. Doon pa lang sa road, makikita mo ang ayos-ayos. Lahat ng kalsada may ilaw. Well, doon sa Bangkok, ganun. Pero hindi ko alam kung sa mga province ng Thailand kung ganun din. Siguro dahil nasa city lang kami kaya ako nasabi. Kaya nga gusto namin magmotor para ma-experience namin yung halos buong Thailand, diba? Iba kapag ka nakamotor kasi mas mananamnam mo yung lugar kasi open nahanginan ka, naaamoy mo, makakahinto ka kahit saan, diba? Bakit nga ba kami pumunta nung Thailand? Well, nung papasakay pa lang kami ng aeroplano hindi rin namin alam bakit kami in-invite ng mga boss namin, yung boss ng Chile at si Weds. Kasama ko si Daily Bike Driven tsaka si Papa P. Nakasabay ko si Daily Bike Driven, si Gagan. Tinanong ko siya, hindi rin niya alam. Sa mga nakafollow sa akin sa Facebook, yun, in-upload ko dun yung pag-travel namin sa Thailand. And then, nung pagdating namin sa hotel, nandun na rin yung mga boss namin. Doon namin nalaman na meron silang bagong product na ilalabas at i-import nila sa Pilipinas. Ito nga yung bomb rangsit na pyesa. Una nilang nilabas, tambucho, upuan, mugs, at yung rim. Kaya nga nung nandun kami, pumunta kami sa paggawa ng rim. So yung bomb rangsit, ginawa siya kung saan ginagawa yung SS Strong na rim. Sikat din yung SS Strong rim dito sa Pinas. At ginagamit din yung SS Strong rim na yun sa mga motor show kasi nga legit Thailand. Pag kasi sinabing Thailand concept, dapat lahat ng pyesa ng motor is from Thailand. Thailand made din naman yung bomb rangsit, so pwede siyang isali sa motor show.
Kaya lang may mga madidiin na pesa pa dyan, no? Pero sa ruling ng Thai Concept, pasok na pasok. So yung bomb rank seat, pangalan yun ng isang mekaniko sa Thailand. Dahil malalakas yung mga motor na ginagawa nila. Ito nga, may picture nga ako. Yan yung mga drag bikes niya. So pwede rin bumili ng makina sa kanya. Naka-setup na. Lahat naka 4 valves. Sabi nila 250,000 baht. Siguro mga nasa 300k. Naalala ko, uling ko nga pala ngayon. Kaya pala wala masyadong traffic. So sa pag-travel ko doon, 14,500 pesos lang yung dala kong pera. Nung pina-convert ko sa baht, naging 7,500 something na lang. Kaya kung sasabihin mong mura doon, medyo magdalawang isip ka kasi mako-convert yung pera natin to baht eh. And siyempre, hindi namin pinalagpas na makapasyal sa Punsap Market kung saan maraming mga nagtitinda ng pesa ng motor at saka maging buong motor, binibenta rin nila doon. Nasa 2,600 baht yung buong set ng rim. Convert natin yun sa Pinas, siguro sa 5,000, 6,000 lang yun. So parang mura eh, no? Pero syempre hindi naman natin alam yung tatak ng rim, yung rayos, yung hub, di ba? Baka mumurahin lang dun yun. Kasi tayo dito gusto natin yung maganda yung rim, di ba? Yung graphics, ganon. Init, kung mainit sa Thailand, mainit din dito. Hindi ko nga lang nakita yung mga nagpapakarga ng gasolina dun. Kasi sa wala. Sa Malaysia, yung mga driver ang nagkakarga ng sarili nilang sasakyan eh kapag magpapakarga ng gasolina. So sa Thailand, hindi ko napansin. Kasi meron kaming van doon. Sinusundo kami sa hotel, tapos hihintayin kaming matapos, tapos hihatid ulit sa hotel. So never siyang nagpakarga ng gasolina. Malamang sa malamang bago siya pumunta sa hotel or sunduin kami, nagpo-full tank na yun. Ang rate nung nirent naming van is 4,500 baht sa isang araw. Siguro magpapa-additional na lang kapag sobrang layo. Pero sa tagal namin doon, ang dami namin pinuntahan, hindi naman siya nagpadagdag ng nagpadagdag ng bayad. Ganun pala talaga, no? Pagka matagal kang hindi nag-ride, tapos passion mo is pagra-ride talaga, mamimiss mo pala, no? Nakakapanibago din, pero ang sarap sa feeling talaga nagmumotor, malaya ka. Lalo na sa big bike, bonus pa, napapatingin yung mga tao sa'yo kasi yung tunog niya eh, ang sarap sa tenga. Ay, nakakamiss to. Ay, mukhang tinamaan niya yung barrier. Nayupi eh. Sa ilang araw namin doon, palagi na lang kaming dumadaan sa mga ganitong kalsada sa Thailand na puro ganito. Palibasa, dayo kami. Kahit sabihin niyang malayo, para sa amin parang malapit lang eh. Pag sinabi ng driver, how far? How many minutes away from here? Pag sinabi niyang maybe 2 hours, malapit. Wow, mukhang may event ng pagbabike ah. Colnago Giant. Daming bike na, no? Wow. Okay, sa Bukawi tayo mag-exit, no? Hoy, Bukawi na. May bumabalik. 17 kilometers na lang. Ang lapit. So guest tayo sa motor show ni Elementrix. Ayan po yung poster. April 14 po siya ginanap. Buti nga umaabot ako. Kala ko may extend ulit kami sa Thailand. Eh wala pa akong content sa YouTube. So mas maganda magmotor na lang papunta doon, no? Excited ako mag-vlog ngayon kasi ang dami kong gustong ikwento sa inyo eh. Dami nangyari sa akin eh. Siyempre di naman tayo araw-araw sa ibang bansa, di ba? So pagkabalik ko dito sa Pilipinas, punong-puno ako ng masasayang kwento. Yung mga ginagawa naman natin dito sa Pilipinas, same pa rin naman. Nagvo-vlog, nagmumotor. Pag may bagong magandang motor, di ba? Re-review natin at kapag kasinwerte, kaya nating bilhin, di ba? Like yung sniper ko, excited na akong gamitin yun kasi
pa ako nakapag-drive ng sniper sa highway ng brand new. Alam nyo naman kapag ka brand new, sobrang lalambot ng mga pyesa niyan, ang sarap sa pakiramdam. So wala pa yung ORCR niya, kaya hindi ko pa siya mailabas. Siguro content muna sa Facebook, tsaka na natin siya i-ride kapag legal na siya. Pero sabi nung kasa, hanggat wala pang ORCR, ang ilalagay munang number sa plate niya sa likod is yung engine number habang for registration pa siya. Pero syempre, di ba? Iwas tayo sa huli. Lalo na sa may bandang Kalumpit, Bulacan. Laging may checkpoint dyan. Yung kumatsempo tayo dun, di ba? Buti yung Bergman Street EX ko, may ORCR na. Pwede na ako maglagay ng temporary plate number. Kasi sa ORCR, naka-reflect na dun kung ano talaga yung plate number ng motor. Kahit wala pa yung physical plate number. Ang bilis ma-release ng ORCR. Eh, di ba pumapasok ako sa Pulilan dahil meron akong tasking doon. Yung BMX ko lagi ang ginagamit ko kasi scooter ba. Although yung sniper pwede rin naman pagka okay na siya para alternate. Ang dalawang sticker ngayon is 700 pieces. Sana umabot sa mga naghihintay sa akin doon. At wala pa naman akong update. Hindi ako nag-post na papunta na ako, no? After this vlog nga pala, magpapalit na tayo ng tambucho para kay ZH2. So minention ako ng BMAX Racing paggawa ng tambucho dito sa Pilipinas. Ginawan daw nila ako ng personalized tambucho, may logo ko, may pangalan ko. Puntahan natin siya sa Taytay Rizal dahil doon yung shop niya. At let's see kung ano yung tsura niya pagka nakasalpak na kay ZH2. At syempre kung ano yung tunog niya, no? Ito kasing drip sauce, medyo tinamad ako maglinis ng tambucho, kaya tayo naman natin magpalit. Plug and play lang naman eh. Sakto, pagka nakatanggal na yung drip sauce, mas madali siyang linisin. One way to Norsagaray. Thanks. Yung pangalan ng Norsagaray, parang ang layo, no? Kung wala kang idea kung saan siya banda, parang ang layo ng tunog, no? Norsagaray, mga ganun. Pero pag tinignan mo sa Google Map, like now, it's 11 kilometers away na lang. Oh, 25 minutes lang yung biyahe. Kaya kahit wala pa akong pahinga from Thailand, isang araw pa lang ako nandito eh. Buhat nung last kong pagdating. Okay lang kasi nung tinignan ko, malapit lang. Pero nung una, duda ako. Akala ko di na ako makakapunta. Kasi Norsagaray, saan yun? Doon sa sniper nga pala natin, pagka lumabas na yung papeles niya, okay lang ba sa inyo gamitin ko yun sa vlog? Baka kasi mainip kayo kasi ang tahimik ng motor eh. Ayoko sana siyang paingayin kasi diba, pang personal use eh. Tsaka may mga motor naman na tayong maingay eh. Gusto ko tahimik naman, di ba? Yung setup na gagawin natin doon sa sniper ko, since ABS siya, no? Gagawin ko siyang street GP concept. Di ba kapag ka street GP, pang bangkingan yan, di ba? Pagka bangkingan, meaning medyo mabilis tayo dyan. So kailangan may safety feature yung motor. Kahit sa harap lang siya, okay na yun. Yung harap lang naman ang nakakasimplang. Pag ang likod dumulas, magpipishtail lang tayo. Pero pag ang harap dumulas, tumba ka. Dun sa kulay naman ng sniper ko, okay naman yung black. Bagay pa sa outfit ko, all black. Kaya lang dumihin kasi kapag ka black eh, no? Madali naman magpa-repaint. Sanay naman tayo, di ba? So may inuwi tayong SS Strong Pentagon Carbon Rim. Hindi ko alam kung saan bike ko ilalagay yun, no? Hindi talaga ako makahinga sa helmet, nakakapanibago. Pero mas mainit pa rin sa Thailand. Kasi kahit gabi na, talagang pagpapawisan ka kahit di ka gumagalaw. Yung hangin doon sobrang init. Ano kaya puputulin nila? Ah, puno. Sigsag lang dito ah.
4.5 kilometers. Grabe. Yung venue nga pala is Norsagaray Municipal Hall. And pinili kong ganitong oras lumabas kasi ang motor show madalas naman inaabot ng gabi yan at hapon na nag-i-start. Kasi nga yung iba may trabaho, ganun. Alam ko yan kasi madalas na rin ako lumalapag. Talagang ang lapagan is 5 onwards. Tayo naman, guess lamang, hindi naman tayo makikipag-compete kasi may inaayos pa ako sa motor. Tapos yung Paris niya hindi pa nakatabas. Hubad siya ngayon sa bandang harapan. Kasi nga bago yung stabilizer natin. Ipapa-repaint pa. Medyo matagal-tagal pa yun. Sa dami ko na rin ginagawa. Iniisa-isa ko lang. So tumatagas pa yung kanyang coolant, no? Kasi yung saksakan ng coolant, may thread kasi yun. So maluwang yung thread niya. Hindi ko naman mahigpitan kasi nga bilog. Paano gagawin? Kung lalagyan na lang ng triban, ganun, para hindi tumagas. Ganun talaga. Kasabihan nga sa mga nagsiset up ng motor, 80% plug and play, 20% yun, modified. Ayan na yung arko ng Norsagaray, province of Bulacan. Hello sa mga tiga Norsagaray. Nag-post ako kagabi, sabi ko pupunta nga ako dyan. So medyo marami-rami naman yung mga nag-share ng aking post. So meaning, marami-rami din tayong mga viewers dito. Ito yung naalala ko sa Norsagaray, yung mga pakurbada nilang ganyan. Tapos akyat baba. Hirap yata magbike dito. Butit nakapasyal ulit ako dito ah. Nakakamiss talagang magmotor. Ayos yung ADB na siya, loaded na loaded eh. Buti pa sa ADB bagay yung crash guard eh, no? Maba, pinapakanan ako. Mukhang ito na nga. 210 meters. Ayan yun oh. May mga nakatambay sa taas eh oh. Oo, mukhang konti pa lang yung tao. Sabi ko sa inyo guys eh, ang lapagan is 5 pa. Ayun, konti pa yung tao. Ayun yung organizer, walang damit oh. Napaaga ako. Ayun na yung motor ko oh. Meron tricycle dito, laki ng logo oh. Oh, meron pa sa harap oh. Lupet. Anong pangalan mo sir? Alvin. Sir Alvin, thank you ha. Lahat kayo lumapag. Welcome sa Norsagaray. Si cameraman ko. Alright. Unahin natin yung cameraman. Dalawa sa'yo no? Cameraman ko. Yun! Uy! Pakaswerte mo boy. Nagkakagulo na! Dahil lang sa SPK! Hoy, nagkakagulo na sila! Welcome Boss Reed sa Norsagaray! Welcome Norsagaray, Boss Reed! Maraming salamat po Boss Reed! Shoutout po! Si Boss JJ! At sa asawa ko po yan. Okay, thank you ha. Ingat kayo. Salamat. Yun! Anong oras na? 7:29. Okay, 7:29 na guys. Ganito yung sitwasyon dito. Dumami na yung mga tao, di ba? Daming tao. Ayan, bibigyan natin sila ng sticker oh. Ayan sila oh, pila sila oh. Hindi sila sticker oh. Pila ba yan? Pila? Pila. Hindi sila pala makalapit. May gutter pala dito. Hindi ka naman. Ano? Naipit ka na. Oh, may ibig ka sa tao. Ginabi na. Base sa oras ko, it's 9:30 PM. Hindi ko na tinapos yung event kasi nga hindi naman ako lumapag. Guess lang.
Bye-bye, bye-bye. Kasama ko, ayaw mo? Thank you, bye-bye. Nice experience. Sarap pala maging guest lang, no? Tsaka sarap pagka may magdadala ng motor mo. Madalas kasi nakasakay ng sasakyan, pati ako. Pwede naman palang ganun eh. Ingat, idol. Thank you. Hello po, idol. Nakahabol pa sila. Sabi ko nga pala dito siya sa shield eh. Ano na, pagka-picture po? Sige, May sticker pa po kayo? ubos na. Si boss. Kakapanood ko lang po ng buhol, ano niyo po? Meron sir, madami din. Wala na, ubos na. Ano pangalan ng vlog mo? Read. Ha? Read. Red vlog? Thank you. Ito pre, oh. Pagbalik mo lang sir. Oh, sige. Ito pala yung bayad. Thank you. Ingat din. Ano tayo mag-picture sa atin? Okay na yan, tayo na. Tayo na. Oo na. Thank you po. Thank you. Ingat ah. Sila, basan na yung mga pumunta sa show. Thank you. Ingat sir, pagbalik mo lang. Okay. Thank you po, mukhang pagod na po kayo. Hindi naman. Thank you. Pagkabilis ng biyahe, parang hindi ako dito dumaan kanina. Parang iniwas ako ni Google sa main road ah. Hindi ko maalalang dumaan ako dito. Excited ako bukas. Kakaroon ng bagong tambucho si ZH2. Magiging 1 of 1 yan yung tambucho ko kasi sa akin nakapangalan eh. Masasabi ba nilang fake yun? Eh 1 of 1 lang eh no? Sakto. Puro gas-gas na yung titanium exhaust ni Reader. So si EB-Max nagre-repair ng mga ganon. Kaya niyang ipa-blue ulit yung titanium pipe. Tsaka kayang mabura yung gas-gas. Yung akin naman kasi gas-gas lang sa sayad. Hindi naman gas-gas dahil sa accident. Ay, delikado to. Ang daming sirang kalsada oh. Nakabukas nga pala yung visor ko guys ha. Kasi naka-shades ako para mas makita ko yung kalsada ng. Magsi-CR muna ako, naparami yung inom kong tubig dun eh. Dito ako sa gas station ng Expressway sa Petron. Nung nalobat to nun, dahil ginamit to nung ibang tao. Nung nag-review kami ng Z1000 na electric. So hindi sila nagpapatay ng headlight. Ngayon, nalobat to. So hindi siya mag-start. Ginawa namin, nag-jump start kami, nanghiram kami ng baterya ng sasakyan. Kaso after nun, so yung CR dito. Asa yung CR dito? Wala CR. O hindi ko lang nakita. Siguro nandun sa gitna. Ayun oh. Sige, sa tabing daan na nga lang ako. Jingle lang naman ako eh. After naming ginamp start gamit ng baterya ng sasakyan, nag-check engine yung motor. Pero after 1 week, gawa ng nasa Thailand ako na. Wala naman. Meaning okay lang pala no. Alright, I'm done. On ko yung ilaw. Yun oh. Sagad na natin para maliwanag. O, diba? Ito yung mga namimiss ko eh. Sarili ko lang ang mundo ko. Ihinto, kakain, kahit saan. Yun ang binibigay ng motor sa akin. Namatay yung ilaw ko. Lobat na. Yan. Iba naman yung kasarapan kapag ka meron kang private na vehicle then may driver ka. Iba naman ang experience kapag ikaw mismo driver ng motor. Sarap sa pakiramdam, malayang malaya. Basta may panggas ha. Pero naranasan ko nung mag-rides nun, hindi naman marami yung pera ko. Siguro mga 700 pesos. Saktong panggas. Parating naman kami ng Baguio, ganun. Sa ganung halaga. Hindi yata dapat na naka-on yung ilaw ko kapag may secondary camera, no? Hindi nakikita oh. Bulag eh. So yun, dahil China na wave 100 lang yung motor ko, nakarating kami ng Baguio, gas lang. Eh pagdating naman sa pagkain, hati-hati kami ng mga co-riders ko. Bilis na biyahe ko ah. Nakakapanibago pagka sumasali ako sa show. Puro malalayo tsaka madaling araw ang uwi. O nandito na ako sa San Fernando, Pampanga. Siguro nasa 1 oras din ang biyahe. Susuot ko muna yung shades ko. Pakita ko sa inyo bago malobat yung headlight ng aking GoPro. Pati GoPro may headlight eh, para maliwanag oh, diba? Pag walang ilaw to, wala, madilim ang kuha ng GoPro. Kaya ako kapag normalan na vlog lang, yung hindi ako nakamotor, iPhone yung ginagamit ko. Kasi yung iPhone may ilaw na yun. Tapos maliwanag pa yung kuha niya sa gabi. Eto oh. Yan oh. Ang tatak nito is Sprint to. Nasa 1,000 plus din to eh. Pero at least legit, diba? Suot ko ngayon lalong liliwanag o iwas sa puwing. Buti wala masyado nasasagap na hangin yung mic ko. Nilagyan ko kasi ng dead cat na filter ba yun? Dead cat? Apa ba? Dead cat. Yung mabalahibo
Nilihis ko lang ng konti sa bibig ko kasi pagka humahangin, tumatama sa labi ko yung balahibo niya, nakakain ko. So paano, hatid nyo ba ako? Sa tagal natin hindi nagkasama-sama, sige, tapusin natin ang vlog sa bahay. Pero bago yun, babamba muna ako. After this, sa bahay na. Yeah, sarap. Alright guys, thank you so much sa paghatid. At next vlog, palitan natin ang ating tambucho. Alright.